So what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Capian branch para sa update natin dito sa pan-tricycle na pambato ni Rusi. Ito yung Rusi Macho TC175. So kung meron na yung iba 175, 186. Pero si Rusi, meron pa rin silang Rusi Macho TC175 na pambato, pang tricycle, pang custom, pwede ito. And alamin natin kung sulit nga ba yung presyo nito sa 175cc. Sulit nga rin ba ang specs nito? Ano sa tingin nyo? So, umpisahan na natin yung walk around update vlogs para dito. So, tara, samahan nyo ako. Ayos na ayos siya. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay up. Watch TV instead, about fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing if this world is a place worth saving. I feel lost in this world as of lately. Give me a sign. So yun na nga, para sa panghuli nating update sa tricycle ni Rusi, itong Rusi Macho TC175, ayan, ikutan din natin to para at least dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, meron pa rin tayong idea kung magkano nga bang ganitong motorcycle at kung sulit nga rin ba ngayong 2025. So walk around na natin, so tara. So yun na nga, same din dun sa nauna na dalawang na i-vlog na natin na TC Macho, okay? So halos pare-pareha sila ng design ng kanyang headlight, pero meron tayong nakita na iba yung bulb, mas malaki yung bulb, sa 150cc naman yon. Tapos iba rin yung supplier noon, kasi ito, ang supplier nito ay si RFI. Ayan, si RFI. Yung sa isa naman RSP ba? Ayun, RSP. Nandun, basta RSP. Iba yung design niya. So, ano nga ba yung meron dito sa 175 naman nila? Bukod sa same lang din to ng 125. Pero ang pinagkaiba nito yung, syempre, mas mataas to dun. Yung CC niya. And then yung kulay. Kung mapapansin nyo, yung kulay ng kanyang makina sa 125 is black. Sa 150 is gray. Dito naman sa 175 is kulay brown. Ayan. So, huwag kayong malilito. Okay? Yun lang din yun. So, madalas natin nakita sa FB, halos nung nagbabrowse ako nung bagong taon, yung mga papaingay talaga ng mga motorcyclists. Ganitong motor. Sobrang dami na nagpapaingay ng ganitong motor. Basta ang dami ko nakita. Check nyo na lang din siguro. Pero yun na nga, sa kanyang headlight is naka-bulb type pa rin naman tayo dito. Signal light bulb type, and then napaka-flexible. Yung design niya halos pare-parehas. Yung decals nito mula dun sa 125 to 150 hanggang 175, same yung kanyang decals, naka Euro 3 din. And dito rin sa kanyang side, okay, yung decals niya same lang din. So hindi naman masakit sa mata. Saktuhan lang din naman. So reflector side by side meron tayo rito. May Rusi na emblem din dito. Ang ganda na ito, no? So, naka-telescopic fork, may rubber boots, yung kanyang fender na metal din, and naka-drum brake, wide spoke, and yung size nito is 2.75 by 17. Ayan. Sa side, dahil nga Euro 3 na din to, tapos yung carb nito halos mula 125 hanggang 175, Japan. Ayan, no? Japan technology. Okay? U-All nakalagay yung ano nyo, U-All, 'di ba? So, meron din tayong kickstart. Yung kanyang makina, may naka-emboss na Rusi, foot pegs, combination ng rubber and metal, rear brake pedal, apaka-smooth lang din. Same lang din dun sa dalawang nauna, may maingay din siya doon. So, same lang din dun sa dalawang nauna, meron din tayo ditong built-in na pang sidecar. Sasalpakan mo na lang 'yan. Ayan. So, yung ating boot pegs din dito sa angkas, naka-attach din siya rito sa kanyang swing arm. Yung ating tambucho, mahaba yan. And then, meron tayong cover na metal. Yan. Mas gusto ko yung metal na,
na cover dito compare sa mga plastic. Kasi parang mas maangas siyang tingnan. Yan. So, naka-apat na shock din tayo dito sa likod. Naka-drum brake. Naka-wide spoke. Ang size dito ay 3x17. Yung kanyang taillight na bulb type din. Yung kanyang signal light, bulb type din. Tsaka flexible. Ayan. So, fender, metal, and then plastic. You know. And then, yung ating bracket para sa kanyang top box. Halos same lang din. Mula 125 hanggang 175. Same yung kanilang bracket. Yung upuan, same lang din. Ayan. So, sana dito lambutan pa nila. No, yun lang yung napansin ko. Para mas maganda yung upuan sa long ride. And then, gas tank natin. Halos pare-pares nung liters eh. Pero, dahil nga sa 125, mas tipid yun. 125 yun eh. 150 medyo, siguro aaray ka na. Pero dito sa 175, dahil nga, sabihin na natin na mas malakas yung hatak. Ibig sabihin lang noon, mas more power, more gas. Kaya wag na kayo magtataka kung sasabihin nyo na, kumakain ng ano yun, kumakain ng gasolina yan. Syempre, 175 yan. Meron bang malakas yung makina tapos mahina lang din kumain ng ano, 'di ba? So, walang pinagkaiba yan sa mga higher CC na mas, yung parang mga liter bike pero, 'di ba, mga higher CC na yan. So, yun na nga, upright position para sa ating handlebar, yung ating panel gauge. Ayan, meron tayong Rusi na logo, gear indicator na 1 to 5. Yan, 5 speed na rin ang isang to. Speedometer, odometer, signal light, neutral, and pag naka-high beam. Yung kanyang ignition key, simpleng-simple lang din, halos same lang naman lahat. Okay? Sa switches is ordinary plastic pa rin. Ayan, wala naman silang masyadong binago dito. Pero sana mag-improve sila rito sa mga switches nila. Yun lang din naman mako-comment ko. Okay? Front brake, ayan, smooth lang din. Yung grip niya, makapit din. Medyo malalim lang din ang isang to. Ayan, ba't hindi kaya sabay pare-parehas, no? 125 medyo mababaw pa eh. Pero ito medyo malalim, oh. Yun lang naman. So, meron tayong dito ang hazard, electric starter, park light, headlight, ayan, and off. So, susi, halos pare-parehas lang din. Clutch, smooth lang din. High and low, signal light, busina. Ayan. So, doon naman sa kabila, tingnan natin. Yan. Sa kanyang makina, naka dual head shifter din tayo rito. And yung kanyang sprocket, halos lahat ng 1 to 5 and 175 ay pare-parehas ng sprocket size, 45T. Yan. Meron din tayo rito ang chain cover. Yan. Yan yung napansin natin dito. So, dahil alam nyo na at nakapag-update na tayo mula 125, 150 hanggang 175 na pan-tricycle ni Rusi, comment nyo naman yan sa baba kung sulit nga ba ang ganitong motorcycle. So, sakyan na natin, alamin na natin kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025. Ayos yan. Will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free, I gotta find a way to believe. All I know is that if I give up then it's over, but if I keep going every day's a bit closer. Highs and the lows feels like a roller coaster, it's never over. I gotta find a way to get inspired in this life. Stop looking out and start looking inside. Find what I love and take a little pride. Anything is better. Okay, unang upo ngayong 2025 para sa Rusi TC175. Okay, upuan na natin. Side stand muna natin. Okay, magaan din naman siyang i-side stand. And ganyan ang itsura niya. Mukhang hindi naman siya masyadong delikado i-side stand sa mga alanganin. So, ayan, 5'2" ang aking height para dito sa Rusi Macho TC175. Para sa height ko, tamang-tama nga ba? Tingnan nga natin yan. Yun, kapag sumasakay talaga ako ng motor, lagi akong tumatapak dyan. Ewan ko, basta nakasanayan ko siya. Tama ba yun? O kailangan nasa baba? Pero yun na nga, pag taas yung ating pa dito sa kabila, yan ang itsura niya. So, ano natin,
Tatayo natin, ayan, sobrang tingkayad, tiptoe na tiptoe, pero manageable, hindi tayo masyadong, diba? Kasi nga magaan yung motor eh. Diba? Kayang-kaya natin yan i-manage. Ayan. So, kailangan lang talaga nagbubuhat ka, diba? Pero ang concern ko dito, lagi nating, napansin ko dahil nga mula sa 125, 150 hanggang 175, sana mas lambutan nila yung foam ng upuan. Kasi parang medyo medyo maano sa puwet, alam niyo yun? Pero sana doon mag-improve sila sa upuan. Hindi naman sobrang lambot, yung sakto lang, yung pang long ride na hindi ka masyadong sasakit agad yung puwet mo. Ayan. Pero yun na nga, napakagaan ng motor, yung shock niya sa harap, sobrang ganda ng shock na ito sa harap. Sa likod, syempre, 4 yung shock, matigas, talagang matagtag yan. Okay? So, turning radius, okay, hindi naman siya ganun kalawak. Same lang din dun sa dalawang nauna na vlog natin na ito. And then, ayan. Kaya itsura natin. Okay? Malawak yung ating OBR. Diba? Yung iba nga dito, nagsasakay pa dito sa harap. Lalo na pag pamilya, apakadami nila rito. 4 siguro kasya dito. Diba? Depende sa size. Okay? So, ayan. Sa lahat ng mga gustong kumuha nito, pwede nyo kontakin si Rusi Kapihan. Lalagay ko yung contact number nila dyan. And then, pag may mga inquiries kayo, pwede nyo akong kontakin sa Facebook page or para at least meron kayo idea kung magkano nga ba to yung 2025. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba to para sa kanyang looks, di ba? So, ayan. Center stand natin. Yun, no? Magaan yung motor pag sinenter stand, talagang sulit yan. So, ayun nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 48,500 pag kinuha nyo ng cash. At siyempre, sabot-sabot lang yan kay Rusi. Baka pwede nyong tawaran pa. Hindi kayo ng discount, di ba? Pero sa mga gustong kumuha ng hulugan, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang down payment and then yung kanilang months or term. And then, meron pa yung rebate, okay? So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito ngayong 2025? At sa lahat ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, pwede nyo i-comment nyo sa baba yung mga naging experience nyo sa motorcycle nito. Para at least dun sa mga willing na talagang gusto ng ganitong motor, meron silang idea and then information na galing talaga sa legit na owner ng ganitong motorcycle. So, ayos yan, di ba? So, yun na mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Hindi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Marky. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. I will make it happen one day. You gon' see my face in my name. Came to this place to be great.